Punuan na ang emergency room ng ilang ospital dahil sa leptospirosis. Ang gym na nga ng NKTI ay ginawa ng lepto ward. Sa gitna niyan, may nilinaw ang DOH tungkol sa pagkapuno ng ilang ospital. At nakatutok si JP Soriano. Isinugod dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI si Mike matapos magsuka at sumama ang pakiramdam. 2 araw yan matapos lumusong sa mga bahang dulot ng mga bagyo't habagat sa Taytay Rizal para bumili sana ng pagkain. Sininat na ako, sumakit na yung mga kasukasuwang ko. After past 1 day, hirap na ako, sakit na ng buong katawan ko, pati lalit binti ko, sir. Ayun po, hindi na po makalakad. Dito na kumpirmang may severe acute leptospirosis si Mike at kailangang magdialysis dahil apektado na ang bato. Isa lang siya sa may 50 may leptospirosis na naka-admit ngayon sa NKTI. 4 ng may lepto ang pumanaw sa ospital. Ayon sa pamunuan ng NKTI, dahil overcapacity na ang dami ng mga pasyenteng dinadala sa emergency room, kinonvert na rin nila ang kanilang wellness center o gym bilang isa sa mga ward nila. At narito po ngayon naghahalo ang mga pasyente ng iba't ibang sakit, pati na rin po yung mga pasyente ng leptospirosis. Dahil diyan, may mahigit 100 pasyente na sa emergency room na hanggang 64 lang sana ang kapasidad. Ginawa na ring lepto ward ang gym ng ospital para sa mahigit 20 pasyente. Ang mga matitinding kaso nasa mga regular ward at ICU. Ang pumupunta sa amin dito sa institution namin, sa NKTI, ay mga malulubhang kaso ng leptospirosis na nangangailangan ng dialysis kasi pumapalya ang kanilang bato. Bukod sa bato, tinatamaan na rin ng leptospirosis ang baga ng ilan. Yung ibang pasyente po, nagkakaroon ng dugo sa kanilang baga. So nagdudura sila ng dugo. Tapos pag in-x-ray po natin sila, yung lungs po nila puting-puti na. Ibig sabihin po, dumudugo talaga sa loob. Bukod sa NKTI, punuan na rin ang emergency room ng Ospital ng Maynila o OSMA dahil sa mga dami ng dinalang may leptospirosis. Pero ayon sa Department of Health, hindi bababa sa 15 pang DOH at GOCC hospitals ang kayang tumanggap ng lepto patients. Ang datos nga natin mula July 13 hanggang August 6, 2025 ay 1,272 cases nationwide. 45% na mas mababa sa naranasan natin na 2,000 cases noong parehong panahon nung nakaraang taon. Itinanggi ng Health Department na may kinalaman sa pagkapuno ng mga ospital ang zero balance billing policy na binanggit sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung panahon rin na nagsona, yun yung panahon na ang daming ulan, hindi ho ba? At ang incubation period ng leptospirosis na 1 to 2 weeks. Ito na ho talaga yung panahon na inaasahan natin. Paalala ng DOH sa mga hindi makakaiwas sa baha, magbota, agad na maghugas ng paa at maligo pagkatapos at uminom ng gamot pangontra sa leptospirosis sa loob ng 24 oras. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hinarang ang 2 lalaki habang itinatakas ang mga tinangay umano nilang e-bike sa San Juan City. Depensa ng mga suspect na pag-utusan lang silang imaneho ang mga e-bike papuntang Tondo sa Maynila. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa makipot na kalsadang ito, sakop ng barangay Salapan sa San Juan, idinaan ng kawatan ang e-bike na kanyang tinangay. Lumabas ang suspect sa Aurora Boulevard at dito siya binuntutan ng isa pang e-bike. Ayon sa San Juan Police, nakaw din ang ikalawang e-bike na itinatakas ng ikalawang suspect. Ang nakawan, una na palang naialarma sa barangay. Na-monitor nila na may huminto tricycle at paikot-ikot at eksakto na kinukuha yung e-bike. Agad na itinawag sa mga pulis na nakadeploy sa boundary ng San Juan at Maynila ang papatakas ng mga suspect. At pagdating malapit sa kanto ng Araneta Avenue at Aurora Boulevard, naharang ang mga suspect at na-recover ang mga tinangay na e-bike. Gumamit po sila ng gunting lang, pansikwat doon sa mga ignition ng e-bike. Kaya madali po nilang napapaandar. Pepe, mga taga-San Juan ba ito, itong mga suspect? Hindi po, taga Manila. Ayon sa mga suspect, nautusan lang silang imaneho ang mga e-bike mula San Juan patungong Tondo sa Maynila. Bibingad daw po kami 2,000 pera.
Tapos, dadrive lang daw po namin. Tiga-tondo po kami, hindi po namin alam saan buwan na to eh. Nag-computer po kami nung araw na yun, sir. Tapos po, sinama po kami ng dalawang lalaki. Tapos sabi po sa amin na kailangan yung sumama. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Hanggang sa kanyang state visit sa India, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos ng Indian media tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit niyang maliit lang ang papel niya roon at siya'y isang interesadong tagapagmasidlang. Live mula roon, nakatutok si Salima Refran. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na ng hapon dito sa Bengaluru sa India, kung saan nga pinagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis ng New Delhi, nagkomento ang Pangulo tungkol nga sa in-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa panayam ng Indian program na First Post, tinanong ang Pangulong Bongbong Marcos kung suportado ba niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your relationship with the Vice President, Sara Duterte, I know you've refused to comment on the impeachment process, so let me ask you point blank, do you support the removal? I've not refused to comment on the impeachment process. I've just made it very clear that the executive, the President, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Tinanong rin ng Pangulo kung naniniwala siyang may kakayanan si VP Duterte na isagawa ang isang assassination plot laban sa kanya. The charge against her to hatch an assassination plot, you worked with her. Do you think she's capable of something like that? Oh. I don't know. But I'm really not in a position to say what that's about, but you have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Sa harap naman ng mga negosyante, mambabatas, akademya at mga miyembro ng Observer Research Foundation sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na may mga pilit na pinapalabnawang usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Walang tinukoy na bansa o personalidad ng Pangulo, pero gumagamit raw ito ng maling impormasyon at nagpapalaganap ng sariling naratibo. Ayon pa sa Pangulo, kailangan raw naaayon ang mga claim o pag-aangking ito sa itinakda ng international law, tulad na lang ng sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Such misinformation or inaccurate narratives distract us from calling out illegal and unlawful actions for what they are: violations of international law. There are those who seek to discredit international legal procedures and dismiss binding rulings to cloak opaque claims with a semblance of legitimacy. Malaki ang maiaambag ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Bago tumulak pa India, nagtapos ang Joint Maritime Cooperation Drills ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. Lumipad naman ang Pangulo at ang kanyang delegasyon pa Bengaluru o Silicon Valley ng India para sa bahagi ng kanyang state visit sa India. Agad sumabak ang Pangulo sa mga pulong sa mga negosyante at mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya, kalusugan at pharmaceuticals. Samantala, humarap rin ang Pangulo at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa Philippines-India Business Forum. 18 business agreements sa pagitan ng Pilipinas at mga Indian companies ang pinirmahan sa kasagsagan ng state visit ng Pangulo sa India. Mel, mamayang gabi nga ay makakapulong ng Pangulo ang gobernador ng Karnataka. Ito yung estado nga nakakasakop dito sa Bengaluru bago siya dumalo sa banquet dinner na inihanda para sa kanya. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Good evening mga kapuso! Napuno ng love at pasasalamat ang reunion ni Paulo Contis at ng kanyang mga anak sa dating asawang si Lian Paz.
Nakasama rin nila ang kasalukuyang partner ni Lian na kanyang pinasalamatan. Makichika kay Aubrey Carampel. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun medyo malalim-lalim na yung pagkukulang ko. Naging emosyonal si Paulo Contis nang mapag-usapan ang tatlong anak sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023. Bukod sa bunsong si Summer, anak nila ni LJ Reyes, matagal na ring hindi nakikita ni Paulo sina Celine and Sonia na mga anak niya sa dating asawang si Lian Paz. Dahil aminadong maraming pagkukulang, nagpasalamat siya kay Lian at sa partner nito sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Thank you for doing a great job sa mga bata. Doon swerte ako kasi mabait yung Jan. Ang pinaka-importanting sorry na pwede ko ibigay are for my kids. Sorry for failing as a father. But I hope they know that I'm trying to be a better person. I'm trying to be a better father. 2 years after, nag-post si Paulo ng reunion nila ni Celine at Sonia. Sabay pasalamat kay Lian sa anyay pagiging kind at forgiving. May litrato rin siya kasama ang partner ni Lian na si John na pinasalamatan niya dahil sa pagpayag na makasama sina Lian at kanyang mga anak. Anya, hindi niya sasayangin ang pagkakataon at nangakong mananatili ang kanyang constant communication sa kanilang lahat. Binati niya rin ito ng happy birthday, sabay pasalamat sa kanilang nabuong pagkakaibigan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Arestado ang isang recruiter na wala nang ang permit, pinagsasamantalahan pa umano ang mga aplikante na inalok ng trabaho abroad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkabigay ng senyas, agad pinasok ng NBI Cavite District North ang motel na ito sa Naik, Cavite. Inaaresto kami namin sa salang illegal recruitment. Okay? Stapa, acts of lascivious business. May karapatan kang tumahimik. Huli ang 44 anyos na suspect habang kasama sa kwarto ang isa na naman na dapat niyang bibiktimahin. Pagdating sa tanggapan ng NBI sa Cavite, di nakapigil ang ilan sa mga umunoy naging biktima niya. Ayon sa NBI, nagre-recruit online ang suspect ng mga gustong maging mekaniko at masahista sa abroad. Hinihingan niya umano ito ng 20,000 na placement fee at nire-require na magkaroon sila ng one-on-one session. 90,000 pesos kada buwan ang pangakong sweldo ng suspect sa kanyang nire-recruit. At kapag kumagat na sa alok, doon na nangyayari ang umano'y pang-aabuso sa mga aplikante na pawang mga lalaki. Sila ay nanggaling pa sa iba't ibang parte ng bansa. Kasama na nga sa Aklan, Cagayan, Isabela, Bicol, pati na sa Cavite. At sila ay pinangakuan ng trabaho sa Japan. At the pretext of conducting training activity ay minumulest niya ng sexual. At marami sa mga ito ay nagreklamo rin nga sa pang-aabusong sexual na ito, maliban pa rin sa illegal recruitment. Ayon sa NBI, bukod sa pang-aabuso, illegal ang pag-recruit ng suspect. Wala akong kaukulang permit o lisensya ang nasabing recruiter para mag-conduct ng overseas recruitment. Sa initial investigation natin, lumalabas na ang kanyang recruitment activities ay nagsimula as far as 2019 at marami na nga siyang nabiktima. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng suspect na nakaharap sa reklamong acts of lasciviousness at illegal recruitment. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, naging bagyo na ang isa sa dalawang low pressure area na minomonitor po ng Pag-asa. Ito yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 2,730 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, pahilaga ang kilos nito sa ngayon pero sa mga susunod na araw ay posibleng magbago at maging pakanluran kaya may tsansang pumasok na rin yan sa PAR, maaring sa linggo po o sa Lunes. Magpapatuloy naman ang pag-ulang dala ng LPA sa loob ng PAR at habagat.
Huling nakita ang nasabing LPA sa coastal waters ng San Fernando City, La Union. Sabi ng Pag-asa, nasa medium na ang tsansa nitong maging bagyo lalo't nasa dagat na ito ulit. Kikilos ito pakanluran at posibleng tuluyan ang makalabas ng PAR bukas ng gabi o sa Sabado. Dahil pa rin sa LPA at habagat, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon, gaya ng Bicol Region, Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Pagsapit ng tanghali at hapon, posible na rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. May matitinding buhos ng ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot pa rin ng baha o landslide. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng pag-ulan kaya patuloy na mag-monitor. Para hindi na maulit ang baha sa North Luzon Expressway kamakailan, non-stop na ang paghakot ng basura mula sa Kaingin Bridge sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan. May gagawin ding imbakan ng tubig ulan doon. Nakatutok si Oscar Oida. Bit-bit ng mga backhoe on barge, mga heavy equipment na kayang maghukay at magsako ng debris mula sa ilog. Sinimulan ng pamunuan ng Valenzuela, katuwang ang Metro Manila Development Authority, ang malawakang cleanup operation sa Kaingin Bridge na hangganan ng Maykawayan at Valenzuela. Dito bumabara ang sangkatutak na basura na nagiging sanhi ng pagbaha sa lugar pati sa North Luzon Expressway. Mula pa raw nitong Hunyo, non-stop na sa paghahakot ng basura. Tigit na 8,100 cubic meters, imagine nyo, ng basura, water lily ang nakuha po ng equipment ng Valenzuela. Wala pa yung equipment po that time ng MMDA, yung joint task force natin. So 400, just to give you an idea, 450 trucks na po ang pinull out natin galing pa lang sa isang lugar. Malaki ang maitutulong yan sapagkat alam naman natin na pag nabarahan dito ang tubig, may ipit at magkukos din ang flooding sa NLEX. Hindi lang sa NLEX, kundi iba pang parte ng Metro Manila. Ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation, bukod sa pagtulong sa paglilinis, ay may gagawin unong malaking cistern sa lugar na posibleng pag-imbakan ng tubig, ulan, bago pa man ito maging sani ng pagbaha. Kung alam ninyo yung meron dyan sa Bonifacio Global City na nasa may Burgos Circle, kokopyahin ho natin yung modelo na yon. We will have bigger capacity now. Kasi nagbabago, may climate change, mas malaki na ho ang naging epekto nito sa ating expressways at hindi lang naman sa expressways natin. Kabuuan na yan eh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatuto, 24 oras. Hihingi na ng tulong ang Department of Justice sa mga eksperto ng University of the Philippines at Japan para sa mas advanced na pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Paniwala ng DOJ na pwede pang makuhanan ng DNA ang mga buto, lalo na yung mga buhok at ngipin. Taliwas sa sinabi ng PNP. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos sabihin ng PNP na walang nakuhang traces ng DNA profile ang forensic group sa mga butong inisyal na nakuha mula sa Taal Lake, hihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology Departments pati na sa bansang Japan. Ito para bigyang daan daw ang mas advanced na pagsusuri lalo na sa mga bagong nakuhang bungo na may ngipin at buhok. The Secretary still believes, especially with the teeth, lalo na po yung buhok, na pwede pa natin to ma-DNA. Sabi ni Clavano, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga labi ng tao sa Taal Lake. Sa dive nitong July 29, naka-recover ng mga buto kung saan ang isang bungo may mga ngipin pa na pinaniniwalaang may nakatagong DNA profile. May underwear din na nakuha sa dive noong July 30. 4 na sako naman ang na-recover. Kabilang narito ang tila isang set ng mga buto ng katawan ng isang tao. July 31, may bungo ulit na nakabalot pa sa tela ang na-recover ng mga divers. Sa dive noong August 1, may mga buto rin na nakuha, pati na ang hinihinalang buhok ng tao. May nakuha ring damit na may naka-imprentang rosas, jacket, pantalon at bra. Nitong August 2, may nakuha ring hinihinalang buto ng tao. Pati na nitong August 3, bukod pa sa mesh net at 2 sakong may sinkers o pampabigat.
At nitong August 4, kahina-hinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover. We have yet to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen, given the number of bones that we have seen. Liban sa DNA sample, isa sa mga pwedeng maging daan para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin. Kaya makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. Samantala, sinabi ng NAPOLCOM na bukod sa inisyal na 18 pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Patidongan, may ibang mga pulis pa raw na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya. Aminado ang pinuno ng NAPOLCOM na may nagtangka at may magtatangka pang himasok sa ginagawa nilang investigasyon. Marami na akong nakikialam, marami na akong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa ho yung ranggo ng mga general na yun, marami pa lalo makikialam. Kinumpirma naman ni Patidongan na patuloy siyang nakakatanggap ng banta. Marami, katulad nung kagabi, may sasakyan doon, paikot-ikot, at ngayon tinik ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.